Kung titingnan natin yung sitwasyon ng mga kabataan natin ngayon, ang mga kabataan ngayon, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang aasahan natin sa kanila? Lugmok sa mga pagbabarkada, lugmok sa mga bisyo, lugmok sa mga online games, walang pakialam sa relihiyong Islam. Fala hawla wala quwwata illa billah. Anong aasahan natin sa mga kabataan na ito? Tingnan natin yung mga kabataan ngayon, mga kapatid. Nawawalan na ng respeto sa kanilang mga magulang. Hindi na nakakausap ng maayos ng kanilang mga magulang dahil sa mga bisyong ito, mga kapatid. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, iligtas natin ang mga kabataan natin. Mayroon pang pag-asa. Mayroon pang oras. Pwede pa silang magbago. Pwede pa natin silang mabago. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga kabataan, pwede pa kayo magbago habang may buhay, may pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samantalahin natin ang oras na nalalabi sa ating buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin wa dhukira minha shababaka qabla haramik." Samantalahin mo ang 5, sabi ng propeta, bago pa man dumating ang 5. At kabilang sa mga ito, nabanggit ng propeta, ang iyong kabataan bago pa man dumating ang iyong katandaan. Saan natin sasamantalahin ang kabataan natin? Sasamantalahin natin sa kabutihan. Pag-aaral sa Islam, pagpaparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan ka pa magpaparami ng pagsamba? Kapag matanda ka na pati pagtayo mo ay nahihirapan ka? Mga kapatid ko na nasa kabataan pa, huwag kayong maniwala sa kanilang sinasabi ng ilan. Mag-enjoy ka na ngayon habang bata ka pa. Kailan ka mag-enjoy kapag matanda ka na? Huwag kayong maniwala. Unang-una, mga kapatid, hindi natin alam kung tayo ay tatanda pa. Baka hindi pa makapangasawa yung tao na namatay na siya. Iniisip niya na, sakali na akong magsasala, sakali na akong magsasampa, sakali na akong magsiseryoso sa buhay kapag matanda na ako. Ngayon, bata-bata pa ako, mag-i-enjoy pa ako. Papaano? Pag 25 anyos ka pa lang ay natigok ka na. Yun pa rin yung nakasulat sa Lawh Mahfuz. Hindi ka nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Payo ko sa mga kabataan, samantalahin natin, kasali na ako, samantalahin natin ang ating mga kabataan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman, mga kabutihan na makakapagdulot sa atin ng kabutihan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Samantalahin natin ngayon, mga kapatid, mga kabataan. Wallahi, tanungin ninyo ang mga senior, tanungin ninyo ang mga nasa katandaan na nalugmok sa bisyo noong unang panahon, nung nasa kabataan nila. Tanungin ninyo sila, wallahi lazim. Maniwala kayo. Ang sasabihin nila, anak, kung may pagkakataon ako na makabalik ako noon, mag-aaral ako sa Islam, magpaparami ako ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na-realize ko na wala akong napala sa aking mga bisyo nung kabataan ko pa. Wallahi, yan ang isasagot nila. Papunta pa lang kayo, pabalik na sila, mga kapatid. Huwag niyo nang hayaan na makatulad niyo sila na magsisisi balang araw. Gamitin ninyo ang inyong mga kabataan sa mga bagay na hindi ninyo ipagsisisi sa future kapag mayroon na kayong mga pamilya. Marami ngayon, mga nakapag-asawa, mga mayroon na mga pamilya, marami na mga anak, hindi nila kaya mag-aral sa mga jamiat, hindi nila kaya mag-aral sa mga kulliyat, hindi nila kaya mag-aral sa mga paaralan, sa mga madrasa. Tatanungin natin sila, kung mayroon lang akong pagkakataon na makabalik, mag-aaral ako.
Kapatid, nasa kabataan pa, nasa iyo ang pinapangarap nila na yan. Huwag mong hayaan na mawala yan sa'yo. Huwag mo yan palagpasin yung pagkakataon na yan. Mga kapatid ko na mga nasa kabataan, ang pagiging lalaki, ang pagiging tigasin, ay hindi sa kung sino ang nakasali sa mga grupo-grupo na ito ng mga tigasin kuno. Hindi ang silang mga nakakaubos ng ilang kiss ng Red Horse. Hindi yan ang tunay na lalaki. Hindi ang silang mayroong mga astig na mga tattoo sa katawan. Hindi yan ang tunay na lalaki. Hindi ang silang mga binubutasan nila ang kanilang mga tainga para lagyan ng mga reels. Hindi yan ang totoong lalaki, mga kapatid. Hindi ang may maraming mga bisyo. Hindi yan ang totoong lalaki, mga kapatid. Hindi ang alas 12 ng kung dumating na sa bahay. Hindi yan ang totoong lalaki, mga kapatid. Ang totoong lalaki ay ang siyang napigilan niya ang init ng kanyang dugo, ang init ng kanyang pagnanasa sa mga makamundong bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoong lalaki. Kaya naman, ang premyo sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay hindi rin biro. Isa sa 7 mga klase mga tao na pasisilungin ni Allah sa kabilang buhay. Ang araw ay lalapit sa atin. 7 mga klase ng mga tao ang pasisilungin ni Allah, kasama doon yung bata na lumaki sa pagsamba kay Allah. Ginamit niya ang kanyang kabataan sa pagsunod, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi silang mga taong kanila pang ipinagmamalaki. Noong kabataan ko na, ang dami akong chicks. Marami akong naging chicks. Marami, subhanallah. Kung 2 kiss lang ng Red Horse ay maliit pala. Maliit pa yan, kulang pa yan nung kabataan ko. La ilaha illallah. Kanila pang ipinagmamalaki. Proud pa sila sa mga nagawa nilang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at magulang, hindi yan ang dapat na ipagmalaki ng taong, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa mga magulang, sa mga kapatid at magulang ko po, huwag po natin pabayaan ang mga kabataan natin. Ipadama natin sa kanila na meron silang papel, meron silang responsibilidad sa Islam. Hikayatin natin sila sa pag-aaral sa relihiyong Islam. Huwag lang puro makamundo ang ipaunawa natin sa kanila. Ipaunawa din natin sa kanila ang pagiging Muslim nila, ang kanilang responsibilidad sa relihiyong Islam. So kabilang, mga kapatid, sa napakaganda nating gagawin dito sa atin, dito sa Visayas, na kung saan ay napaka-estranghero, napaka-strange ng Islam dito. Napaka-strange ng Islam dito, mga kapatid. Kabilang sa magandang simula na gagawin natin, mga kapatid, ang mga kabataan natin, hikayatin sila na pag-aralin sa relihiyong Islam, na pwede silang magamit sa hinaharap para ipagtanggol, ipalaganap ang relihiyong Islam. Yan ang isa sa pinakamagandang gagawin natin na simulain, mga kapatid. Magparami tayo ng mga kabataan na pwede magamit sa da'wa, pwede magamit sa pagtuturo sa relihiyong Islam. Sila yung magli-lead, magiging imam sa mga future. Pagtulong-tulungan po natin, iligtas po natin, mga kapatid. Iligtas po natin ang ating mga kabataan. Bawat magulang ay responsibilidad niya ang kinasasakupan ng kanyang tahanan. Kaya dapat maging responsable ang bawat isa sa atin. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin tayo ni Allah. Allahumma aslih shabab al-Islam ya Allah ya Rabbal Alamin.